reporter na supalpal ng OFW doon sa Netherlands. Talagang pahiya po siya sa mga sinasabi ng OFW. Pakinggan po natin yung paghaharap nila kung ano po ang sinasabi ng OFW doon sa mismong reporter na babae. We are not paid by the Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Ba't pa kayo? Germany with our own money. Our reporter from ako rin, ABS-CBN, Zen Hernandez po. Sen Hernandez. She's also reporting, taga dito. I'm an ex-mayor of Kabakan. Talaga? I'm a two-termer. My husband is also a mayor. And we... Gagamitin nyo lang kami. Oh? Bakit naman? Kayo kay Duterte din. Oo. She's a nurse. Yeah. She tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 28. So pwede nga po, He was diba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention na nandito yung supporters. Sa totoo lang, syempre may magsasabi na hindi pinapakita ang supporters na we're showing people. Yeah. That's what You we're can doing. show us. Nasasaktan kami with the ABS or the GMA because hindi sincerong nagmamahayag kung ano ang katotohanan, ano ang mga feelings ng ating mga kababayan. Wala po kaming bayad, hindi po kami binabayaran na andito sarili namin ang pagpunta dito. Sariling pera, sarili naming gastos. Hindi po ating bansa ito. Kung nagkasalang ang isang Pilipino, he should be tried in our own country, in the Philippines, because we believe that the president is a Filipino, a real Filipino. He loves the Filipinos. Yun. O diba? Supalpal po si Zen Hernandez ng isang OFW. Hindi lang isa, grupo po yun. Talagang supalpal po siya dahil sinabihan po talaga siya na ginagamit mo lang kami, gagamitin nyo lang kami. Parang ganun ang pagsasabi ng isang OFW dahil hindi po kayo patas magbabalita. Di ba? Talagang supalpal po siya. Pahiya siya dun eh. Pahiya siya dun. Biruin mo, sabihan ka ng ganun ng kapwa mo Pilipino, OFW pa. So ibig sabihin, halata din po pala ng mga OFW yung mga balita nila na bias po talaga. O di ba? Nahalata ng mga OFW. Hindi naman magsasalita yun kung hindi nila nahalata, di ba? Nahalata po nila na may pabor-pabor po talaga. O di ayan. Pahiya tuloy siya. So palpal eh. Palpal siya. Pero talagang believe ako sa mga OFW. Biruin mo. Galing pa sila sa Germany. Pumunta lang po dyan kasama yung mga nurse na kasamahan niya para magbigay ng pagkain, jacket dahil sobrang lamig po daw doon. 8 degrees daw yung lamig doon sa Netherlands. Super lamig po daw talaga, naawa sila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dinalhan po nila ng jacket, pagkain, tsaka ayun, natapat po na nandoon din po yung mga reporter at gusto silang interviewin. Kaso hindi po sila nagpa-interview dahil ang sabi nila, gagamitin nyo lang kami. Hindi naman kayo nagbabalita ng patas. At sinabi na rin niya yung mga pangalan ng network, diba? Dalawa po. Dalawa po yung network na pinangalanan niya, ABS-CBN at saka GMA7. Pinangalanan po niya. So, ibig sabihin, nahalata din po ng mga OFW ang mga binabalita nila. O, diba? Grabe. Parang iniiwasan na po sila dahil ang sabi nga ng mga OFW na yun na parang hindi ata sila nakakaintindi yung mga reporter sa salita doon. Kaya sila na lang ang gustong tanungin o interviewin. Kaso hindi sila nagkokomento. Iniiwasan po nila dahil hindi naman daw po ilalabas yung mga supporters sila doon. Hinaing ng mga supporters o naramdaman ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Salot po sa inyo mga ma'am, mga sir, mga OFW natin dyan. Maraming salamat sa suporta nyo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag kayong mag-alala, matibay po yan si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagdasalan po natin na bigyan siya ng malakas sa pangangatawan para malampasan po niya yung
hinaharap niya ngayon ng mga problema. Pero paniwala po ako, malaki po ang paniniwala ko na malalampasan ni Pangulong Rodrigo Duterte yan, dahil alam ko po, matibay po si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ko po yan, dahil sa mga ganyang tao na nakikita natin ang pag-ugali, yung mga ganyan, kanyan. Sinabi pa niya, destiny. Parang wala lang sa kanya. Sa baga, kung ano man mangyari sa kanya, accepted po niya. Accepted po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Accepted po niya, di ba? Dahil sabi niya, destiny nga eh. Pag destiny mo, hindi mo talaga yan maiiwasan, dahil darating po talaga yan sa'yo. At saka good news naman po, mga kababayan. At pinakamaganda dito, good news po. Dahil yung inihain ni Kitty Duterte, Mayor Baste at saka kay Congressman Pulong doon sa Supreme Court ay sinagot na po ng Supreme Court at pinapatawag na po sila ni Secretary Remulla, si Secretary Bersamen at saka si General Marbel. Pinakominto po sila doon sa Supreme Court. Pinapasagot po sila. Binigyan lang po sila ng 24 oras na sagutin yung petisyon ng mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibalik sa Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sana po mga kababayan, pagdasal po natin na mapabalik po si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas at dito na lang po lilitisin. Dito na po lilitisin dahil hindi pa naman siya nalilitis dito. Bakit dinala kaagad doon, di ba? Mayroon tayong korte dito sa Pilipinas. Hindi pa naman siya nadadala sa korte. Hindi pa siya nadadala. Di ba? Kaya sana maibalik siya dito at dito na lang lilitisin para hindi na pupunta-punta doon mga supporters na malayo. Di ba? Malayo. Para madalaw din siya ng mga pamilya niya dito at saka mga nagmamahal sa kanya. Sana nga pagbigyan mga kababayan yung hiling ng mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dasal-dasal lang po tayo na itong lahat ng ito na naranasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay malalampasan po niya ito. Alam po natin na marami pong nagdidiwa ngayon at talagang tuwang-tuwa sa nangyayari ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil marami pong galit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po natin alam kung bakit. Kaya hayaan na lang po natin sila. Karapatan nila yan. Dahil galit sila kay Pangulong Rodrigo Duterte, hayaan na sila magalit. Dahil yan ang mga tao na hindi po nakakakita ng mga nagagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Hindi lang nakikita. Baka ibang galit yan eh. May mga driver license, hindi nila alam na pinapahaba ng expiration ni Pangulong Rodrigo Duterte yung driver license. Yan diba? Mga passport. Marami pong nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte na napapakinabangan ng mga taong bayan. Diba? Mga drivers natin, malaki pakinabang dyan. Diba? Mga OFW natin, mga ganyan. Pero ang mga OFW po talaga, mahal na mahal po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit saang bansa pa pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte, kapag may OFW na Pilipino doon, dinudumog po yan. Dinudumog. Kahit nga dito sa Pilipinas, di ba? Kaya minsan ayaw na magmuli Pangulong Rodrigo Duterte dahil sigaw ng sigaw Duterte, hindi na muna siya tumatakbo, di ba? Ganun, doon po talaga ako believe kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pag-ugali niya na talagang yung prangkahan ba na kasama komedi, di ba? Saka isa pa, yung pagmamahal niya ng mga kabataan. Yan talaga, grabe, mahal na mahal po niya yung mga kabataan. Kita naman po natin yung ginagawa niya. Dumadalaw sa may mga cancer na sakit ng mga kabataan doon sa mga ospital. At doon magpapapicture at makikita mo na lang, tataliko dyan si Pangulong Rodrigo Duterte. Tutulo ang luha. Naiiyak po siya. Ang pinagmamasdan niya yung mga bata kasama na sa pagpapicture na lahat may mga sakit. Kayong iba, pinupuntahan niya, pinapalakas niya ang loob. Binibigyan laruan, binibigyan ng pagkain. Pinapalakas po niya ang loob ng mga bata na may sakit na cancer. Yan ang tunay na nagmamahal sa bayan, di ba? Mga pulis, pag may namatay, pupuntahan niya. Mga sundalo, mga binaha, talagang pinupuntahan niya. Yan po ang talagang may malasakit sa taong bayan. Di ba? Pag may namatay na pulis, pupuntahan. Pag namatay sa mga baha na yung mga na yan, puntahan. Di ba? Karoon po. Kaya doon po ako talaga believe sa kanya.
Galit lang po talaga yan si Pangulong Rodrigo Duterte kapag masasamang tao ka. Gumagawa ka ng masama sa kapwa mo. Saka huwag ka gumamit po ng illegal na droga. Diyan po talaga siya galit. Pero kung mabuting tao ka naman, ako po, napakabait po na tao si Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Yung iba nga, talagang dinudjok na lang nila si Pangulong Rodrigo Duterte, diba? Kahit saan pumunta si Pangulong Rodrigo Duterte magsasalita sa stage, hindi mawawala po yung tawanan. Hindi po mawawala. Yan po talaga ang karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-uugali niya. Dasal-dasalan lang po tayo mga kababayan na sana yung petisyon nila ni Congressman Pulong, ni Kitty at saka ni Mayor Basti sa Supreme Court at sana ay magkakaroon po ng magandang resulta at para naman mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas at dito na lang po lilitisin. So yun lang po mga kababayan, ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat.